Teenagers si Gary at Karen nang sila ay magkakilala. Sumali kami sa isang youth, parang youth group. Antioch community yung tawag doon. And then doon talaga kami nagkakilala. And eventually, doon ko siya niligawan. Nung nakilala ko siya, tapos nagsusulatan kami, doon po talaga ako naka-experience ng yung parang nililigawan, sinusuyo, ganon. It was a very good feeling. So, naging kami po, very short lang yung parang courtship. Masaya at puno ng kilig ang relasyon ni Gary at Karen. Pero tila magkasalungat ang kanilang tingin sa kanilang relasyon. When it comes to relationship kasi sa kung paano mag-handle, wala naman sa akin nagtuturo. Wala sa akin nagsasabi na this is how you do it, na matanda. I mean, yung typical na kasama mo is yung barkada mo, na parang ang babae sa inyo nun ay parang trophy, parang ganun lang, pina-show off lang, parang ganun. Na anytime na kung mawala kayo, edi wala. Mag-split kayo, edi mag-split kayo. Wala pa sa akin yung niisip ko na ito na yung this is my forever, ganun-ganun. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari. Bakit? Parang nahihilo po ko na duduwal. Ang sakit, ang sama. Gusto mo samahan kita? Pa-check up? Ano ba yung totoong hindi mo nararamdaman? Buntis po kasi ako, Ma. Eh. Hindi ko naman po akalain na mangyayari ito. Hindi ko alam gagawin ko, Ma. Sabihin mo yan sa tatay mo. Yun na nga po, natatakot. Huwag kang matakot, anak. Mahal na mahal ka namin. Hindi ko po kaya maging ina, Ma. Very regular yung cycle ko po, ganun. So, nung nalaman ko na parang hindi ako dinadatnan, ganun. So, tsaka siguro merong nararamdaman ng nanay yun. So, I had my self-check po. Tapos, ayun na. Nabigla ako na, oh, this is it. Dahil mga bata pa at hindi pa handa sa mas mabigat na responsibilidad ng pagiging mga magulang, takot at mga tanong ang nangibabaw kay Gary at Karen. Hindi po kasi talaga ako sure kung mahal nga ako ni Gary. Kahit na almost 6 years na kaming magkasama that time. I was talking to myself, inisip ko, kung hindi naman niya ako papanagutan, I can do this all by myself. Kaya ko to. Of course, kinabahan. Paano ko to sasabihin sa amin, sa family namin? Paano ko sasabihin to sa kanila? Siyempre, of course, nag-isip. Ano ba mangyayari? Siyempre, kagad yan tumatakbo sa utak ko nun eh. Ano ba mangyayari? Paano ba to? Tapos inisip ko, siyempre, of course, kailangan pakasalan to. Yung parang tumatay yung tatay niya, tsaka yung biological tatay niya, nagpunta po sa bahay. Kausap yung mga magulang ko. Tapos isa lang po talaga yung sinabi ng tatay ko. Magpakasal kayo. Yan ang dapat mong gawin. Hindi maganda tingnan. Nalalaki ang tiyan ng anak ko na hindi kayo kasal. Opo, Tito. Papakasalan ko po si Karen. Ikinasal si Gary at Karen at sila ay nagsama. Sa bahay ni na Gary sila nanirahan. Subalit ang inaasahan na dapat ay happily ever after ay hindi nangyari. Sa unang taon pa lamang ng kanilang pagsasama, nagiging madalas ang pagtatalo ng mag-asawa. Unti-unti, nadaman nila na hindi pa pala sila handa sa buhay mag-asawa. Nanatili si Gary sa buhay binata, pakikipagbarkada at pagbibisyo. Wala talaga akong naging model nun ng ganito maging isang tatay, family man, ito dapat gawin mo. Napapanood ko sa TV, pero hindi sa akin tinuro yung mga ganong bagay. Ang alam ko, ayun lang, mabuntis, mag-anak ka, sige, gagawin ko, tatay ako niyan. Every other year ako buntis eh. So iniisip ko, ano ba yan? Parang binubuntis lang ako nito tapos iniiwan ako, ganun po eh. So hindi siya nagsasabi, nawawala siya. Minsan matagal, I need help. Parang nasabak kami agad sa parenthood. Tapos nagtatrabaho siya. Parang hindi namin ma-juggle yung
bigla ang responsibilities na meron kami. So, dahil nga parang buhay binata nga siya, kasi hindi siguro siya ready talaga. Ako rin naman hindi, pero parang siguro pag babae, kakayanin mo talaga siya. So, parang ako po talaga lahat. I was really alone. Sinubukan ni Karen na intindihin ang asawa para mapabuti ang kanilang pagsasama. Subalit sa paglipas ng panahon, walang pagbabagong nangyari kay Gary. Sa halip, nanatili si Gary nalulong sa barkada, alak at maging droga. Hanggang sa napuno na rin si Karen sa kanilang sitwasyon at narindi sa paulit-ulit na pagtatalo at pagsasawalang bahala sa kanila ni Gary. Hindi nga siya din mahilig talagang kumausap. Like when I confront him, hindi siya sanay sa ganon. Magagalit siya, mag-aaway kami. Parang may progression po siya. Nung umpisa, syempre, magtatalo, mag-aaway. Tapos ako, ina-adjust ko po kasi yung sarili ko sa kanya. So hindi nag-work yung inaaway. Meron naman yung kumain ka na ba? Mabait na lang ako, ganon. Pero wala po talagang parang nag-work. So parang yung sarili ko, hindi ko na alam kung ano ba talaga. Dapat ba mabait ako? Dapat ba matapang ako? Nagkaroon ng 3 anak si Gary at Karen. Subalit sa kabila nito ay wala pa ring maayos na komunikasyon sa pagitan nila. At sa tuwing sila ay nagtatalo, nag-aalsabalutan at umaalis si Karen, bit-bit ang mga anak. Subalit sa halip na habulin at suyuin ang asawa, pinababayaan lamang sila ni Gary. Sinasabi niya, alis ako. Kita ko mag-aal sa balutan. Alam ko naman, doon lang siya pupunta sa kanila kasi malapit lang yung bahay nila sa amin. As in, tagang isang community, isang barangay, nandun lang kami. So alam ko, doon lang siya pupunta. And wala, okay lang sa akin. Alam ko naman kasi confident ako na babalik ka rin or mag-aayos din tayo. Unti-unti, nadama ni Karen na tila hindi na umusad ang kanilang relasyong mag-asawa. Walang pagmamahal, walang pag-aaruga, walang pag-unawa. Lagi ko nga tinatanong sa kanya, mahal mo ba talaga ako? Nakakatawa nga yung question na yan kasi yan yung tanong ni Karen sa akin na hindi ko masagot. Lasing ka na naman, Gary. Tigil mo na yan. Gary, may mga anak ka na, oh. Gawin mo naman kaming una sa buhay mo. Hindi puro barkada ka lang. Wala kang pakialam, ha? Ayaw mo nga lang ako. Pagod ako. Ha? Ito na nga lang yung nagbibigay na saya sa akin, Papakialaman mo pa. Mahal mo ba talaga ako, ha? Ba't ganyan trato mo sa akin? Ha? Bakit mo pa ako pinakasalan? Wala Buntis ka na Ano magagawa ko? Feeling ko, he was just there sa marriage. Kasi andun na. Wala nang choice. Parang feeling niya trap din siya. And in the same way, feeling ko trap na rin ako. Hindi ko rin alam Basta sinabi ko, kasama kita, ikaw yung pinili ko, mahal na kita. Naulit ng maraming beses ang pag-alis ni Karen at mga anak sa poder ni Gary. Hanggang sa... Nung nag-move out po kami to my parents' house, tas hindi niya kami pinupuntahan, dun ko na po na-realize na it will just be me and the kids. Saan kaya hakantong ang kanilang pagsasama? Magbabago pa kaya si Gary? Wow, Mari, hindi ko ma-let go yung sinabi ni Gary. Na talaga ako dito, hindi ko talaga ma-let go. Yung nung sinabi niya, wala kasi nagturo sa kanya kung paano maging isang mabuting boyfriend o isang mabuting ama or asawa, husband. Dahil wala siyang modelo, wala siyang model, wala siyang pwedeng parang gayahin. Ganyan din talaga nangyari sa amin, dalawa ni Enchang. Although I wanted na mabuntis siya. Kasi ang hinahanap ko talaga was a family. I wanted to have a family. Even though wala tulad ni Gary, hindi ko alam kung paano maging ama, paano maging isang mabuting asawa. Pero mahal ko siya. My father had the same problem kasi he lost his father when he was young. So, hindi rin siya naging mabuting ama sa amin. More than just a contract between a man and a woman, marriage is a sacred, biblical marriage, Christian marriage is a sacred covenant of the couple with God. It is a lifetime commitment that can only be dissolved when one spouse dies. The covenant includes remaining faithful to each other and to God, living in Christ-like ways, and multiplying and replenishing the earth. Nung panahon ni Jesus, divorce was allowed.
Oh, no, if a spouse committed adultery. However, the one who divorced the spouse for adultery could not remarry, as doing so would lead to committing the same sin. 38 years na kayong kasal, paano nyo nire-resolve ang inyong mga issue? Nagbo-boxing kami. No. No, it took a Tas long siya yung time. panalo sa boxing. Always. No, kidding aside, we needed a lot of marriage counseling. Ang dami kong bagaheng dala sa relationship namin. Siya rin, ang daming bagay. We shared the story of Enchang. Yes. And so, lahat ng kailangan ma-resolve before we could begin to properly communicate with one another. So ngayon, mag-aaway pa rin kami. Hindi mo naman nawawala yun. Habang we're on this earth, we're still human. And so nagkakapikunan pa rin. Pero eventually, after a few minutes, nag-uusap na rin kami. Natuto na rin kami makipag-share ng talagang puso sa puso. Ano ba talaga nangyari? At walang tinatago. Wala na kasi. Wala nang drama. 38 years na. Well, meron pa rin drama. Siya. No, again, I'm joking. I'm sorry. She's not here to defend herself. Okay. No, pero it eventually winds up na because nasanay na rin kami na alam naman namin na 38 years, you get used to one another. And we're already, nandun na yung level ng commitment na hindi niya ako iwan, hindi ko rin siya iwan, di ba? Besides, when you grow in the Lord, you don't look for anyone else anymore. Because you're happy already in your relationship. When you grow in the Lord. And because ang lalim na ng ugat ninyong pareho, malalim na yung pagmamahalan ninyo, the commitment is there. There's no longer a need to fear na masisira. Right, But again, I knew that Ron and I would be doomed. Huh? I knew this. Oh. Until the Lord came into our lives. Alam mo you have this feeling na mahal mo siya, mahal ka niya, but hindi to tatagal. Hindi to tatagal. Yun talaga Ilan taon yung na kayo ni feeling Ron? ko. We were together, boyfriend, girlfriend, 7 years. Wow. Yun, and then the Lord, I guess it's the Lord who stepped into our lives. Iniisip natin na tayo ang umiimbita. Hindi naman, mahaba ang kwento at hindi kwento ko ang issue dito, no? Kwento nung ating mga special guests. But in a nutshell, when the Lord stepped into our lives, I knew that we will be together na talaga. So I think the Lord had a lot to do with teaching us how to deal with our issues. So yun yung pinakasagot ko. Amen. Ang pagpapakasal kasi ay pinaghahandaan. If you get married for the wrong reasons, chances are magiging magulo ang buhay ninyo bilang mag-asawa, gaya ni Gary at Karen. Enchang and Mari, Joyce and Ron. Wala silang pang-unawa na mahalagang nasa sentro ng kanilang pagsasama si Kristo. Having Christ as the center of your marriage allows direction, growth, and humility to flow freely. Napaka-importante, humility. Do you want your marriage to be one of the most rewarding relationships you have? Then you can begin by accepting Jesus as your Lord and Savior. Make Him the Lord and ruler of your life. If you want to do that, follow us now in this very simple prayer. O Diyos Ama, go ahead, pray with me right now. O Diyos Ama, maraming salamat Panginoon at binigay po ninyo sa oras na ito ang pagkakataon for me to turn over my life to you. Lord, ang dami kong problema sa buhay. Ang dami kong problema sa aking asawa. And Lord, I understand now that steps to the solution begins with my praying to you and asking, Lord, can you be my Lord and Savior? Would you be my Lord and Savior today, Panginoon? Pinapanalangin ko po ito sa oras na ito. I turn over all of my sins to you, Lord. I confess all my sins to you, Lord. And I say, Lord, lead me from this day forward. Kayo na po ang master ng buhay ko. In Jesus' name I pray. Thank you, Mari, for that prayer. But I want to pray right now for those of you who are in the middle of a broken relationship. At alam kong marami ang umiiyak ngayon dahil sa broken relationship. Whether it's a relationship na mag-asawa, magkapatid, mag-ina, mag-ama, whatever. If you are in a broken relationship, please let us pray together. Lord Jesus, you are our healer. Yes. You heal not just our bodies,
not just our minds, but you also heal our spirits, our souls, and our relationships with each other. That is how powerful you are, Lord Jesus, na kahit yung isang relationship na basag na, kaya mong ayusin. Amen. Kahit may lamat pa yan, you will hold it together, Lord Jesus. And I pray right now, because I know that the very first step is accepting you. Yes. Is accepting you, Lord Jesus. So I pray that people right now, Lord Jesus, who are going through severely broken relationship, that the first step is that they will receive you. Yes. And the second step is they will pray to you to restore that relationship, because you are a giver of miracles. You are a doer of miracles. You are the source. This is my prayer for those of you who really desire to fix whatever broken relationship this issue have in your life. And we know we can do it. Why? Because we have the Lord Jesus. And it's gonna happen in the name of Jesus. Amen and amen. Kung sumabay po kayo sa aming prayer at tinanggap ninyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, magiging matatag ang pundasyon ng inyong pagsasamang mag-asawa. Ang sabi sa Bible, kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. That's in Proverbs 4:12. Bilanggo ka ba ng iba't ibang hamon sa buhay at nais mong makalaya? Grace Beyond Measure. Imayin mo na! November 11 to 15 and 18 to 22, 12 midnight, live on GMA and on the 700 Club Asia socials. We are back on the 700 Club Asia and we have with us husband and wife. Ang ganda pakinggan. Husband and wife, Gary and Karen. Welcome to the show. Nasabi ko yun kasi ang gulo ng buhay ninyo, di ba? And yet, here you are, still together. So sinabi niyo kanina sa inyong kwento na magkaiba ang pananaw ninyo sa pakikipagrelasyon. Bakit pumasok pa kayo dito at anong nagustuhan ninyo sa bawat isa? And then I'll follow that up with, were you in love with each other, knowing what love is now, in a deeper way, right? Were you in love with each other at the time, or do you think na baka posibleng physical attraction lang ng una? I believe it is physical attraction talaga yung natin. No? With regards sa love with I have right now, comparing dati, talagang, well, feelings ang love dati eh. Kasi we're still young. Okay. And kahit na magkaiba talaga kami ng pananaw. As in, yung question mo kanina, Mari, ang pananaw ko kasi noon is, girlfriend is parang hindi siya permanent. This is not a lifetime. This is just girlfriend, companion, and ganun. I like her. Very fun. Yeah. Ako naman po, I was very serious when I was a teenager. I met him when I was just 15 years old po. Tapos naging kami 16. Halata sa mga picture. Opo, 16. Akala ko younger pa. So, sinabi ko po sa sarili ko, kung sino yung maging unang boyfriend ko, siya na po yung mapapangasawa ko. So, I was very serious. So, kahit na po magkaiba kami, iniisip ko, I had to adjust para maging parehas kami. Parang ganun po. So, serious. Okay. So, I was in love with him po. Yan. And willing to change. Then, you found yourself pregnant and you told your mom first. Ano ang naging reaksyon ng tatay mo nung inamin mo sa kanya? Naku, I was expecting a violent reaction from my tatay po. Kasi he was a very strict person. Pero nung nalaman niya po, wala talaga. No drama. Tapos hindi niya po ako kinausap whatsoever. Wala siyang galit? Parang wala po. He kept it all to himself. Eh, ikaw, Gary, parents mo, what did they say when they found out you got her pregnant? Well, kasi tagal na rin namin magka-girlfriend, boyfriend. Almost 6 years na. And then, parang, I think, parang iniisip nila, dadating din yan. So, and familiar na kasi sila with Karen. Lagi nasa bahay, ako lagi nasa kanila. So, hindi ganon, no drama. Nalaman nila. Earth-shaking ang nangyari. No, walang ganon. Parang sinabi ko lang sa kanila na, actually, parang sa tita ko pa, kumuna nasabi yun eh. Parang tita, si Karen nabuntis.
ko. Ganun. Proud ka ba nung sinabi mo? Well, ano ko mixed emotion na, of course, hindi, yun nga, tatakot ako kasi paano ko sasabihin? Actually, sa family ko, parang andaling sabihin. I was thinking kung paano ko sasabihin. And I was, yung reaction ba, paano mag-react yung parents niya, yung tatay nga niya. Ano ba ang punot dulo ng inyong mga issue, no? Kasi ang tagal, sa first year niyo pa lamang, away na kayo ng away. What was it? Ano yung pinag-aawayan niyo palagi? Sa akin po yung, yung indifference, yung talagang hindi kami, magkaiba po talaga kami ng pananaw sa buhay that time. Lalo na in first year pa. Ako kasi parang nagtuloy-tuloy lang ako from my barkada, tapos nagkaroon lang ako ng asawa. So parang nothing changed. And I think ako po naman, major change. Kasi I had to leave our family house para lumipat sa kanila. So tapos tapos iti-take on ko na po yung role as a wife and as a mom. Hindi po ako handa. Tapos siya, buhay binata. So parang I felt all alone po talaga. So I needed help, I needed my husband, pero wala siya. So paano umabot sa 3 inyong anak sa gitna ng masalimutin yung buhay mag-asawa? We are still young. Yeah. And of course, siyempre, parang, of course, mapusok pa tayo nun So alam ko, dun pupunta talaga yun So kahit na nag-aaway kami, but we love each other. And siyempre, physical intimacy, dun talaga pumupunta And we have no plans. Yun ang dun Hindi sila planned lahat. No, ang ginagawa mo, Karen, habang siya ay nagdi-disappear? Naku, change po ako ng parang personality para mag-match or naghahanap po ako ng pwedeng mag-work. Like, kunyari, mabait ako. Pagdating niya, kahit matagal na wala, kumain ka na ba? Hindi naman nag-work. Or aawayin ko, hindi rin naman po nag-work. So it was... Anong hinahanap mo sa kanya when you're doing that? What are you prodding him for? Baka po magbago, ganun. Or baka po mag-cause ng positive na change. And nothing worked? Nothing worked po talaga. Oo nga. Okay. Nothing worked. Pero hindi pa tapos ang Hindi kwento. pa. Marami pang nangyari sa Ibibitin kanila. pa natin. Pero kita naman ninyo what happens when you go through life and you don't have the Lord in your life, di ba? Yes. Aminado naman tayong lahat na when the Lord is not in your life, talagang ganyan ang problema. But Joyce, before we let you go, before we continue the story, let me just say a few blessings upon you, Lord Jesus. I pray for this couple and I thank you na sila ay magiging modelo ng ating mga viewers ng reconciliation. They will be a model and many people will be reconciled because of the both of them. And may your relationship continue to grow in the name of Jesus. Jesus' name. Amen. Sa aming pagbabalik, ang ating interview kasama isang marriage counselor. Hello and welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and, if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. May 3 marital subsystems kasi from there, doon mo makikita kung ano yung conflict ng couple. Nandoon yung public
subsystem. Yung public subsystem, this refers to yung ethnicity ng isang spouse or ng dalawang yung spouses na yon. And when you say ethnicity, ano ba yung race, saan sila nanggaling, yung breed nila, education, and yung values ng mag-asawa. And the next na subsystem is yung tinatawag na central ego system. Ang central ego system refers to yung social and psychological na awareness ng couple na yon. So, when you say awareness, andoon yung choices nila, psychologically and socially. And the last is yung tinatawag nilang unconscious. The unconscious system refers to yung walang awareness, yung dalawa na yun, why they behave the way they behave. Hindi ibig sabihin na you are married. Tama naman na we are one. Pero kahit na one na tayo, kailangan pa rin natin irespeto yung boundary ng isa't isa. Yung individuality ng isang spouse, mawawala na yun. Ibig sabihin, nandoon pa rin yung individuality ng each spouse. So yung individuality is, meron akong privacy pa rin, meron pa rin akong trait na sa akin na hindi mo ako din pwedeng baguhin. Kasi hindi unconscious, ang fight ng couple, hindi unconscious yan so hindi sila aware. Yung longing nung isa na mabago ka kasi may mga expectations siya. So yung expectations mo sa spouse mo, yun ang nagkukos na magalit ka o na mag-encroach ka na doon sa kanyang boundary. Yung communication is, sana mayroon talagang time yung mag-asawa. Like for example, pinag-uusapan yung issue. Like before ka matulog, nag-uusap kayo, tapos doon mo i-brought up yung issue mo na hindi kayo pareho heightened yung emotions nyo. So, dapat talaga mag-usap. Mag-usap before matulog or habang kumakain, nag-uusap din ng mga issues or find time talaga to sit down. Ano yung issues ng dalawa? Alam niyo po, napaka-importante yung sinabi ni Dr. Angelica because this is how God designed us, our psychology as men and women, mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend. Do you agree or disagree, Mari? Absolutely agree. Basta sinabi mo, agree ako. Ganon? But it's God's design eh. Yes. It's how He designed us. And ang ano ko sa sinabi ni Dr. Angelica is just how much is involved when we get into a relationship. Akala natin kasi when we were younger na, madali lang yan. Yun nga, sabi ni Gary na, it's yung feelings mo, di ba? But it's so much more than that. So it's really, you really need to really think about it. You really need to process muna kung ready ka ba mag-asawa o hindi. Kasi when spouses put Jesus at the center of their marriage, they are transformed more and more into the likeness of Christ. They have the strength to withstand everything that is thrown at them. God will be the refuge in times of trouble. When they become obedient to the word, specifically to the responsibilities and designated by God. In Ephesians chapter 5, verses 25 and 26, we read, "Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word." In Ephesians 5:22-23, God commands, "Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior." So thank you all for watching, and thank you to all of our faithful partners who help make the daily broadcast of the 700 Club Asia possible. If you want to be a part of this mighty work of God, call us or scan the QR code on your screen. Bukas sa pagpapatuloy ng kwento ng mag-asawang Gary at Karen, malalaman natin kung saan hahantong ang hidwaan ng mag-asawa. Paano ito magwawakas? Abangan nyo yan sa pagpapatuloy ng kanilang kwento.
Ngayong Martes. Kahapon, napanood natin kung paano nagkakilala at nagkaibigan sina Karen at Gary. Ngayon, isang sekreto ang mabubunyag. May nararamdaman ako noon, something is wrong. Kaya hinato ko na. Ano kaya ang natuklasan ni Gary kay Karen at bakit gusto na niyang hiwalayan ang kanyang asawa? Patuloy nating subaybayan ang kwento ni Karen at Gary Alvarez. Dito lang sa The 700 Club Asia, Martes, alas 12 na gabi sa GMA.